Partikular na tinutukoy ay si Death Physician Maso at Divine Physician Mayang. Si Maso, ang nakatatandang kapatid, ay isang dalubhasa sa lason, samantalang si Mayang, ang nakababatang kapatid, ay kilala sa kanyang kakayahang bumuhay ng patay. Ayon sa kanilang kakaibang kasunduan, kung si Mayang ay magliligtas ng isang tao, papatayin naman ni Maso ang isa sa mga kakilala ng nailigtas bilang kapalit. Dahil sa kanyang kakaibang ugali, alam ni Baekgyu na may pagkakautang ang magkapatid sa kanyang yumaong ama. Kilala si Mayang sa pagiging tapat sa mga utang na loob, habang siya'y nabubuhay, hinding-hindi niya malilimutan ang kabutihang tinanggap niya. Kung may pasyente na nangangailangan ng lunas sa kanilang sekta, sisiguraduhin niyang mailigtas ito. Kahit bata pa si Baekgyu noon, malinaw pa rin sa kanya ang nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Narinig niya noon na si Mayang ay nanirahan malapit sa Mount Hua Sect, hindi kalayuan sa kanyang kasalukuyang tirahan. Naniniwala si Baekgyu na kung may kakayahang tumulong sa kanyang nakatatandang kapatid sa body reconstruction, walang iba kundi si Mayang. Kinabukasan, nagising si Se at agad na nagtanong kung bakit hindi pa bumabalik ang kanyang lolo. Pinakalma siya ng asawa ni Baekgyu at sinabing medyo nahuli lang ito, pero tiyak na babalik din agad. Sinubukan niyang aliwin si Se, tinanong kung gusto nitong lumabas at maglaro kasama ang mga tiyuhin, ngunit hindi ito interesado. Sa pangalawang subok, iminungkahi niyang lumabas sila para kumain ng karne, kaya masiglang tinawag ni Se ang kanyang lolo, hiniling na bumalik na ito agad. Samantala, hindi na alam ni Jin Shan kung gaano nakatagal mula nang pumasok siya sa loob ng yungib. Wala siyang maramdaman na paglipas ng oras. Matapos tapusin ang kanyang paghahanda, sinimulan niyang ituon ang kanyang 180 taon ng naipong chi sa isang lugar, ang conception vessel. Gaya ng isang sumasabog na bulkan, napadalisay ang conception vessel. Ang weigh-in point, na tumigas dahil sa naipong maulap na chi sa loob ng maraming taon, ay nabuksan na rin. Agad niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang buong katawan, tila siya'y kasinggan ng balahibo. Ngayon, ang natitira na lang ay ang governing vessel. Matapos niyang ibalik ang lahat ng kanyang chi sa danan, itutuon niya ito ng buo sa governing vessel. Ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, parang nag-aapoy ang kanyang buong katawan. Alam niyang kung magpapatuloy ito, maaaring mahulog siya sa chi deviation. Bagsak sa lupa si Jin Shan, nanginginig habang iniisip si Se, na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Baekgyu at nakita niyang nakahandusay si Jin Shan, may dugo sa lupa. Laking pag-aalala niya, nangangambang baka huli na ang lahat. Nagbabala si Mayang kay Baekgyu na huwag basta-bastang hawakan ang pasyente, dahil hindi na nakapagtataka kung bigla itong bawian ng buhay. Nanginginig sa kaba, nagtanong si Baekgyu kung may paraan pa para mailigtas si Jie Shan. Ngumiti si Mayang at sinabing lubos siyang nagulat at natuwa nang bumisita si Baekgyu sa kanya. Ipinahayag niya na ito na ang pagkakataon niyang suklian ang utang na loob niya sa yumaong ama ni Baekgyu. Ipinangako niya noon na ililigtas niya ang kahit sinong pasyente na nais iligtas ni Baekgyu, anuman ang mangyari. Dinala nila si Jie Shan pabalik sa bahay, at sa kabutihang palad, bumalik sa normal ang kanyang kutis at naging maayos ang kanyang paghinga. Namangha si Baekgyu sa kakayahan ni Mayang na mailigtas ang isang taong bumagsak sa estado ng chi deviation. Pati si Mayang ay nagulat sa dami ng naipon na inner chi ni Jie Shan, kahit sa kanyang edad. Dahil sa matibay na kalooban ni Jie Shan, naging mas madali ang kanyang paggaling. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay na si Jie Shan at nagtanong kay Baekgyu kung ano ang nangyari. Lalo pang napahanga si Mayang sa bilis ng kanyang paggaling. Nang lumalim ang gabi, nagawa ng umupo ni Jie Shan, uminom, at magpasalamat kay Mayang. Habang inoobserbahan siya, napansin ni Mayang na matagal nang umiinom si Jie Shan ng mga lason, tulad ng nerve suppression pills. Ipinaliwanag niya na bagaman wala na ang lason sa kanyang katawan, malaki na ang pinsalang idinulot ng pagtanda sa kanyang katawan. Dahil dito, tila huli na ang lahat upang matagumpay na may seguro ang Gate of Life and Death Transformation. Dahil dito, tinanong ni Baekgyu ang Divine Physician kung may paraan pa upang maisakatuparan ang body reconstruction. Sumagot si Mayang na siyempre, may paraan, pero hindi na siya maaaring tumulong pa. Ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung bakit nandoon si Jie Shan, ngunit nang suriin niya ang kanyang pagkakakilanlan,
natuklasan niyang si Jeshan ay isang taong nakabisado ang martial arts ng Orthodox sects. Bagamat ipinangako niyang gagamutin siya bilang utang na loob sa yumaong ama ni Baekgu, hindi na siya nais tumulong sa sinumang may kaugnayan sa Orthodox sects. Gusto pa sanang humingi ng tulong si Baekgu, ngunit pinutol ito ni Jeshan, na sinabing labis na siyang nagpapasalamat sa pagliligtas ni Mayang sa kanyang buhay. Habang papaalis si Mayang, bigla siyang nagtanong kay Jeshan kung nagkita na ba sila noong kabataan nila. Sumagot si Jeshan na noong panahon niya sa Jiangho, isa lamang siyang hamak na mandirigma, paanong makikilala niya ang isang divine physician tulad ni Mayang. Ngunit tila pamilyar pa rin si Jeshan kay Mayang. Biglang naalala ni Mayang ang bounty poster mula sa Mom Alliance. Kinuha niya ito at tinanong si Jeshan kung siya ba ang taong nagtipon sa mga pinuno ng Wuwang sect sa Liangain at nilipol sila gamit ang isang napakatalinong plano. Kinumpirma ito ni Baekgu, sinabing tama ang hinala ni Mayang, ang matuwid na mandirigmang iyon ay ang kanyang nakakatandang kapatid. Sa puntong iyon, lumuhad si Mayang sa harapan ni Jeshan, humihingi ng tawad sa kanyang pagiging bastos kanina. Ipinahayag niya na si Jeshan, ang dakilang mandirigma, ay ang kanyang tagapagligtas, ang taong gumanti sa pagkamatay ng kanyang kapatid ilang taon na ang nakalilipas. Noon, isang matandang disipulo mula sa Mount West ang nagpakilos ng kanyang mga alagad at brutal na pinatay ang kapatid ni Mayang. Ang pamamaraan ng mga tinatawag na Orthodox sect bastards ay hindi kapanipaniwala sa kanilang kalupitan at kasamaan. Bilang ganti, nanirahan si Mayang malapit sa Mount Hua sect at sinimulan ang kanyang misyon, pagpapagaling sa mga mandirigma mula sa unorthodox sects na sinakta ng Mount Hua sect. Ngunit balitang-balita na ang kaaway na pumatay sa kanyang kapatid ay namatay sa kamay ng isang nakatatandang mandirigma mula sa Wuwang sect sa Liangwain. Ngayon, natuklasan ni Mayang na ang taong gumanti para sa kanyang kapatid ay walang iba kundi si Jeshan, ang taong matagal na niyang inaasam na masaklian ng kabutihan. Sa buong panahong iyon, dala-dala ni Mayang ang wanted poster ni Jeshan, umaasang isang araw ay makakapagpasalamat siya ng personal sa kanyang tagapagligtas. Sa wakas, nagpapasalamat si Mayang sa langit na pinahintulutan siyang makilala ang dakilang mandirigma na si Jeshan. Makalipas ang ilang sandali, masayang tumakbo si Ciel papunta sa kanyang lolo Jeshan matapos marinig na bumalik na ito. Pinilit niyang makalapit upang makita ang kanyang lolo. Tinanong ni Ciel kung nasaktan siya, kaya ipinakita ni Jeshan na malakas at maayos ang kanyang kalagayan. Inimbitahan ni Nayen si Ciel na lumabas at maglaro dahil may pinag-uusapan ang mga matatanda, ngunit ayaw umalis ng bata at nais manatili sa tabi ng kanyang lolo. Nagbanggit naman ang ginang tungkol sa espesyal na inihandang karne para kay Ciel, na magiging sayang kung lumamig lang ito. Dahil dito, napilitan si Ciel na umalis, sapagkat nauunawaan niyang ang pagkain ng maayos ay isang paraan rin ng paggalang sa kanyang lolo. Habang inoobserbahan si Ciel, napansin ni Mayang ang kakaibang aura sa bata. Laking gulat niya nang mapagtanto na si Ciel ay may taglay na Immortal Echoing Physique, isang bihirang kakayahan. Dahil dito, kinilala ni Jeshan si Mayang bilang isang tunay na divine physician, sapagkat napansin niya agad ang natatanging kalagayan ng kanyang apo. Kinuha ni Mayang ang isang bagay mula sa kanyang bag at sinabi na mukhang natagpuan na nito ang tamang may-ari. Isang elixir iyon, na maingat niyang hinanda sa loob ng 10 taon gamit ang bihirang mga halamang gamot. Ipinaliwanag ni Mayang na palagi siyang nagpapakita ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya. Kung iinuman ni Jeshan ang elixir habang isinasagawa ang body reconstruction, hindi siya manganganib sa kamatayan. Tinanong ni Jeshan kung ibig sabihin ba nito ay maaari na niyang subukan ang body reconstruction. Sagot ni Mayang, nasa kamay pa rin ng langit ang magiging resulta. Sa pinakamasamang kaso, hindi mamamatay si Jeshan mula sa chi deviation, ngunit maaari siyang mawalan ng kakayahang kumilos ng normal, hindi na makalakad, hindi makakain ng mag-isa, at parang isang buhay na bangkay. Tinaya ni Mayang ang posibilidad ng ganitong kinalabasan sa 50%. Sa pinakamagandang kaso naman, dahil si Ciel, ang apo ng pamilya Liu, ay ipinanganak na may Immortal Echoing Physique, maaaring matulungan ng kanyang dugo ang proseso ng body reconstruction. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang muling mabubuo ang katawan ni Jeshan, kundi maaari rin siyang magbalik sa kanyang kabataan.
Dahil ang body reconstruction ay may kakayahang pabaguhin ang katawan sa pinakamainam na kondisyon para sa martial arts, umaasa si Jeshan na kung magiging matagumpay ito, maaari siyang bumalik sa isang katawan tulad ng kay Baekgu. Naitanong niya kay Mayang kung gaano siya kabata maaaring bumalik. Sagot ni Mayang, hindi niya tiyak, pero may mga kaso kung saan bumabalik ang isang tao sa edad 20, at may ilan pang bihirang pagkakataon na nagiging isang sanggol muli. Nagulat si Baekgu sa narinig, at napaubo ng bahagya si Jeshan dahil sa kaba. Matapos ang pag-uusap, umalis si Mayang. Samantala, nagdesisyon si Jeshan na ipagpaliban muna ang body reconstruction. Dahil sa 50% na posibilidad na maging baldado, hindi niya kayang isugal ang kanyang kalagayan, lalo na kung may posibilidad siyang bumalik sa pagiging isang sanggol. Kung mangyari iyon, hindi niya maaalagaan si Seal ng maayos. Pinawi ni Baekgu ang pag-aalala ni Jeshan, sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil lagi siyang nasa tabi nito. Gayunpaman, ipinahayag ni Jeshan ang kanyang pangamba na baka maging pabigat siya kay Baekgu, lalo na kung magiging baldado siya habang inaalagaan din ang 3 taong gulang na si Seal. Bukod pa rito, pinag-isipan niyang mabuti ang magiging epekto ng body reconstruction sa kanilang paghihiganti. Kung magkaroon siya ng malubhang komplikasyon, maaaring hindi na niya maisakatuparan ang kanyang mga tungkulin sa pamilya. Alam niyang marami pa siyang dapat gawin bago niya isugal ang kanyang katawan sa isang hindi tiyak na proseso. Nauunawaan ni Baekgu ang kanyang mga alalahanin at sinigurado niya na agad siyang maghahanap ng impormasyon tungkol sa mga taong sumire sa pamilya Liu. Ngunit para kay Jeshan, ang pinakamahalaga ngayon ay alagaan ng mabuti si Seal. Kinabukasan, nagtungo si Jeshan sa pandayan upang ipagawa ang isang bagong hawakan para sa kanyang sibat. Nang makita ito ng pinuno ng pandayan, agad niya itong nakilala, hindi niya inakala na makakahawak siya ng sandata na gawa ng maalamat na panday na si Jegu, isang dalubhasa sa pagsasama ng nakatagong enerhiya sa kanyang mga sandata. Nang mausisa siya kung paano naputol ang sibat, simple lang ang naging sagot ni Jeshan, nagkataon lang. Pagkatapos, ibinigay niya ang natitirang bahagi ng hawakan at hiniling na gawing isang tungkod na angkop para sa isang bata. Hiniling niyang walang talim ito at may bilog na dulo. Habang hawak ang hawakan ng sibat, naramdaman ng panday ang matagal nang naipon na chi sa loob nito. Napagtanto niya na kung gagawa sila ng magkatugmang pares mula sa parehong piraso, magkakaroon ng kakayahan ang dalawang sandata na maramdaman ang enerhiya ng isa't isa mula sa malayo, dahil dati itong isang buo. Pag-uwi, iniabot ni Jeshan ang regalo kay Seal, isang sibat na pareho sa kanyang ginagamit. Labis ang tuwa ni Seal nang makita ito, at sinabi niyang masayang-masaya siya na magkaroon ng isang sibat na katulad ng kay Lolo. Mula noon, naging pangunahing layunin ni Jeshan na ituro kay Seal ang mga lihim ng Annihilating Wind Spear. Naalala rin niya ang payo ni Mayang, kahit na matibay pa ang kanyang panloob na enerhiya, mabilis nang tumatanda ang kanyang katawan. Sa loob ng 5 taon, inirekomenda ni Mayang na subukan niya ang body reconstruction para gumana ng maayos ang elixir. Dahil hindi nila malayang magagamit ang kanilang lakas sa kanilang kasalukuyang lugar, iminungkahi ni Jeshan kay Seal na pumunta sila sa Mount Shua upang doon mag-ensayo ng body lightning art. Sa Mount Shua, may napakataas at matarik na bangin. Ipinaliwanag ni Jeshan kay Seal na mula ngayon, aakyat sila sa tuktok nito at babalik araw-araw bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Naniniwala si Jeshan na sa loob ng 5 taon, dapat ay maabot ni Seal ang 60% na mastery ng Annihilating Wind Spear techniques. Kapag natukoy na niya ang tunay na kaaway ng kanilang pamilya, saka lamang niya susubukan ang body reconstruction. Para sa kanya, 5 taon ay sapat na panahon upang maghanda para sa labang ito. Makalipas ang 5 taon, umabot si Seal sa 80% na mastery ng Annihilating Wind Spear techniques. Kulang na lang ang natitirang 20% upang lubos niyang makumplito ang lihim na teknik ng kanilang pamilya. Dahil dito, nag-uumapo ang tuwa ni Seal at hindi na siya makapaghintay na ibalita ito sa kanyang lolo Jeshan. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Mabilis na tumakbo pa uwi si Seal,
halos hindi maaninag sa bilis ng kanyang paggalaw. Namangha ang asawa ni Baekgu sa kung gaano nakabilas at kalakas si Seal. Pagdating sa kanilang tahanan, dali-daling pumasok si Seal sa silid ni Jeshan at masayang ibinalita ang kanyang pagbalik. Binati naman siya ng kanyang lolo, kasabay ng isang mahina at tuyong ubo. Nag-alala si Seal at agad na nagpakita ng ilang halamang gamot na natagpuan niya. Ngunit binalaan siya ni Jeshan, ang halamang iyon ay lason at maaaring magdulot ng agarang kamatayan kung kainin. Ngunit sa kabila ng babala, tila naakit si Seal na subukan ito, naniniwalang maaaring ito ay isang panacea. Dahil sa kanyang likas na kakayahan sa unrestrained realm, hindi siya tinatablan ng anumang lason. Ngumiti si Seal at sinabing sa susunod, tunay na halamang gamot ang hahanapin niya para sa kanyang lolo, dahil ayaw niyang mamatay ito. Sa labis na emosyon, niyakap niya ang kanyang lolo at tahimik na umiyak sa kanyang kondongan. Hinaplos ni Jeshan ang kanyang ulo, pinatahan siya at siniguradong hindi siya mamamatay. Sa kabila ng kanyang pangako kay Seal, muli na namang hinarap ni Jeshan ang isang tila di may iwasang hatol ng kamatayan, tulad noong 8 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, si Seal ay hindi nasanggol. Naniniwala siya na kayang palakihin ni Baekgu at ng kanyang asawa si Seal na parang tunay nilang anak. Sa kabila ng lahat ng kanyang tiniis upang maghayganti, naitanong ni Jeshan sa kanyang sarili kung talagang natapos na ang itinakdang haba ng kanyang buhay. Sa loob ng 5 taon, walang patid silang naghanap ng anumang bakas tungkol sa kanilang mga kaaway, gamit ang information network ng mga unorthodox path syndicates, ngunit walang silang natagpuan. Dahil dito, nagsimulang mawala ng pag-asa si Jeshan sa kanyang paghihiganti. Kung mamamatay siya sa kanyang pagtulog anumang oras, kailangan niyang humingi ng huling pabor. Pumunta si Jeshan kay Baekgu, ngunit sakto namang pabalik na rin si Baekgu upang bisitahin siya. Sa mesa ni Baekgu, napansin ni Jeshan ang mga mapa ng Shanki at mga liham na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang mga labanan. Muling sumiklab ang digmaan laban sa Orthodox sects, at matinding labanan ang nagaganap sa iba't ibang larangan. Isa sa mga balita ang ganap na pagkawasak ng Heaven Advancing Sect, isang makapangyarihang sekta ng mga unorthodox warriors, sa isang labanan laban sa Jeonjin Sect. Ayon sa ulat, 3 mandirigma ng Jeonjin Sect ang nagwagi sa labanan, lahat sila ay may tato ng dragon sa kanilang leeg at may kanya-kanyang natatanging estilo ng pakikipaglaban. Nang marinig ni Jeshan ang description ng mga dragon tattoo, agad siyang natahimik. Tugma ito sa impormasyong natanggap niya noon tungkol sa mga taong nasa likod ng trahedya ng kanyang pamilya. Kung natupok ng 3 taong ito ang buong Heaven Advancing Sect sa isang iglap, maaaring isa sa kanila ay isang unrestrained master, katulad ni Seal. Mabilis na pumasok ang asawa ni Baekgu at nagsabing may malaking problema, tumakas si Seal mag-isa. Aniya, bigla na lang nagdesisyon si Seal na hanapin ang mga lalaking may dragon tattoo sa kanilang leeg. Kahit sinubukan niyang pigilan si Seal, masyado itong mabilis para mahuli. Pinaghihinalaan nilang narinig ni Seal ang ulat tungkol sa mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Sa loob ng maraming taon, nakinig siya sa mga kwento tungkol sa kanilang pamilya at ang kanilang mga kaaway. Dahil dito, natural lamang para sa kanya ang pagnanais na balikan at paghigantihan ng mga taong Sum-Ire sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang likas na talento at pagsasanay sa loob ng maraming taon, si Seal ay isa pa ring bata na walang tunay na karanasan sa labanan. Ngayon, maaaring harapin niya ang 3 makapangyarihang mandirigmang iyon mula sa Jeonjin Sect, kasama ang isa na maaaring isang unrestrained master. Sa sandaling marinig ito ni Jeshan, nagpanik siya at mabilis na tumayo upang sundan si Seal, ngunit biglang nabali ang kanyang tungkod. Nag-alok si Baekgu na siya na ang pupunta upang hanapin si Seal, ngunit agad itong tinutulan ni Jeshan. Ipinaliwanag niya na kung si Baekgu mismo ang pumasok sa teritoryo ng mga Orthodox sect sa panahon ng matinding digmaan, maaaring hindi lamang ang dominating sect ang madamay, pati ang buong Wu County ay maaaring madala sa isang hindi kinakailangang labanan. Kahit na masakit sa loob ni Jeshan, sinabi niyang dahil si Seal ay kanyang apo, siya mismo ang dapat magsakripisyo upang iligtas ito. At bago siya umalis, hiningi niya ang huling pabor kay Baekgu, na ipahiram sa kanya ang secluded training cave ng kanyang ama, sa huling pagkakataon.